Mahal ko siya, pero di kami pwede sa isa't isa. Ano ang gagawin ko? Sa malaking mansyon ng pamilya Montenegro sa Forbes Park, tumatakbo si Rina, isang batang kasambahay na galing sa probinsya. Hindi siya sanay sa ingay ng Maynila, pero sanay siya sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa pamilya Montenegro sa loob ng 1 taon. Maaga siyang gumising, naglilinis, nagluluto, at nag-aalaga sa mga alaga ni Doña Alicia, ang kanyang amo. Rina, bilisan mo! Ang bagal mo, sabi ni Doña Alicia. Pasensya na po, Doña Alicia. Marami lang po akong ginagawa, sagot ni Rina. Hindi ko tinatanong kung ano ang ginagawa mo. Ang gusto ko ay bilisan mo, tugon ni Doña Alicia. Walang sinabi si Rina. Tinapos niya ang kanyang trabaho at nagpatuloy sa paglilinis. Si Don Ramon naman, ang asawa ni Doña Alicia, ay isang sikat na negosyante. Sa mata ng mga tao, perpekto ang kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng malaking mansyon, may mga lihim na itinatago. Isang araw, umuwi si Michael, ang anak ng kanyang amo, galing sa ibang bansa. Si Michael ay isang matalinong arkitekto na may magandang mukha at matikas na katawan. Hindi siya katulad ng kanyang mga magulang. Mayroon siyang mabuting puso. Hindi siya mapagmataas. Hello, sabi ni Michael kay Rina. Hi po, sagot ni Rina. Bakit parang nahihiya ka? Hindi naman kita kakainin, sabi ni Michael. Natawa si Rina. Mula sa araw na yon, nagsimula silang mag-usap. Si Rina ang nag-aasikaso kay Michael. Araw-araw, nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Rina ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay sa probinsya at makasama ang kanyang pamilya. Si Michael naman ay nangangarap na magtayo ng isang orphanage para sa mga bata na walang pamilya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umusbong ang isang bawal na pag-ibig sa pagitan nila. Alam nilang bawal, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang nararamdaman. Nagpapalitan sila ng mga text at tawag. Naglilihim sila sa lahat, lalo na sa mga magulang ni Michael. Hindi ko alam kung bakit ako umibig sa iyo. Hindi ako dapat umibig sa isang kasambahay, sabi ni Michael. Mahal, alam kong mahirap ang ating sitwasyon. Pero hindi ko alam kung paano ko aalisin ang nararamdaman ko para sa iyo, sagot ni Rina. Hindi ko rin alam kung paano, tugon ni Michael. Isang gabi, habang tulog ang lahat, nagkaroon ng nakawan sa bahay ng mga Montenegro. Nawawala ang mga alahas ni Doña Alicia na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Sino ang pumasok sa bahay? Sigaw ni Doña Alicia. Walang sinabi ang sino man. Sa pagdating ng pulisya, si Rina ang unang pinagbintangan. Ang mga magulang ni Michael ay galit at naghinala agad kay Rina dahil sa kanyang estado sa buhay. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang kauna-unahang pumasok sa kwarto ko. Ikaw ang may gawa nito, sabi ni Doña Alicia. Hindi po, Doña Alicia. Hindi ko po yun magagawa, sagot ni Rina. Huwag kang magsinungaling. Ibigay mo sa akin ang mga alahas ko. Kung hindi, ipapapulis kita, sabi ni Doña Alicia. Umiyak si Rina. Sa kabila ng pag-aalangan, si Michael ay nananatiling nasa panig ni Rina. Mom, I know Rina. Hindi niya ito magagawa, sabi ni Michael. Michael, huwag kang makialam. Hindi mo siya kilala. Kilala ko siya. Isang kasambahay na gusto lang ng pera. Tugon ni Doña Alicia. Pinagbantaan si Rina at pinilit na aminin ang krimen. Sa tulong ni Aling Nena, ang matandang kasambahay, naghanap sila ng mga ebidensya. Nalaman nila na ang tunay na may sala ay si Benny, ang hardinero, na matagal nang may masamang ugali. Aling Nena, totoo po ba ang naririnig ko? Si Benny ang may gawa nito? Tanong ni Rina. Oo, anak. Matagal na siyang nagnanakaw. Pero hindi natin alam kung saan niya inilagay ang mga alahas, sagot ni Aling Nena. Sa tulong ni Michael at Aling Nena, natagpuan nila ang mga alahas sa loob ng kahon sa bodega. Nahanap ang tunay na may sala na ibalik ang mga alahas. Humingi ng tawad ang pamilya ni Michael kay Rina. Patawad, Rina. Patawad sa lahat ng kasalanan namin sa iyo, sabi ni Doña Alicia.
Okay lang po, Doña Alicia, sagot ni Rina. Ngayon, pwede na kayong magpakasal, sabi ni Don Ramon. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran ni Rina ang pag-ibig niya kay Michael at sinabi na mas mahalaga ang kanyang dignidad. Rina, bakit? Akala ko ba, mahal mo ako? Tanong ni Michael. Mahal kita, Michael. Pero hindi ko kayang manirahan sa pamilya mo. Hindi ko kayang manirahan sa lugar kung saan ako ay hinuhusgahan dahil lang sa kung sino ako, sagot ni Rina. Umalis si Rina sa mansyon at nagpasya na magsimulang muli sa sarili niyang mga paa. Sa huli, si Michael ay naging isang successful na arkitekto. At si Rina naman ay naging isang matagumpay na businesswoman na may sariling pamilya.